Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 13 minutes after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa kabus pong mga listeners kang programang Ang Syudadano. Alda po nga ning Huwebes, petsa 22 kan bulan na Mayo, taon 2025. Bueno, pirming labo-labo ang brown out. Ay ano na? Punson ma, brown out. Subang aga, brown out. Una pa ano yan? Ano, nakaulay tapasan na si ang kasurek ko to spokesperson. Kan nakday talo na nakaulay, yan ang brown out. Ano? Unyas ka nakaulay talo, sunod-sunod ang brown out. Sunod ma, brown out. Mga bandang hapon alas 4, brown out na eh. Mabalik. Mga brown out. Ano na yan? Ngunya na aga, kaya puyat kita ta, alas 5, manang ilaw eh. Kaya pala niya ako mainit. Balik, anong napa, no? Anong nangyari? Nagbababa surit. Labo-labo man ang brown out. Ganyan lugo na sa bagay makusugo ng init talaga, no? Although mga brown out, inaabot lang po ang duration mga 10 minutes. Kaya mapaandar ka man lang ng generator, balik na naman sa ilaw, ano? I remember the games of my life. Now, how old are you? Where is your heart? Yan ang sa tuyang Scout Master. Yes, ang Girl Scout of the Philippines. Ulay ko pati, nag-iba ka na sa camping ko niya ni Kana ang Scout Master. Dapat ang paha mo dakula. Ano? Ay, dakula pa ang paha mo niya kan kan sa Scout. Tama na lang. Ayun. Kaya ang pakan sa Girl Scout, nakulaon halos deka ng garo, pangmunting lupa baga itong bibitayong ka. At sa mga tugang pag-uulayan tapo ining party list, ining Duterte Youth Party List, ay grabe po ang sa iyang statement. At sa po yan dahil po na proklamar yan, until now, may pa po siyang proclamation sa Commission on Election. Iba pong statement si Commissioner Garcia, manunungod po din sa Duterte Youth Party List. Pero, igwa maning pinaluwas na statement, ini si Cardema, dahil datang sa iyang statement, he does not deserve to be a member of the parliament. Kung araw po kayo sa iyang statement. Partner, good morning. Good morning SM, and maray na aga po sa sato yung mga parahinan nyo. And pasensya na po, kasuugma talagang Mayo. Taigwa pong youth camp sa Iriga na pighatod ta si sa tuyang bunso. Yan, 3-day camp itong gigiribuhon ninda all over Bicolandia, except Masbate si Mayo pong representative duman sa gigibuhon o ginigibuhon yan. Di ka man yan. nagturog duman? Ay, dai po. Ulit ko bawal. Bawal? Bawal ang magurang. Sige kung aning video, si mga aking
Iyo dapat talaga kaya, ara mo kaya ang pigti-train, ta dapat maging independent ang mga Correct. hubli. Kaya dahil dyan papel ang mga ina. Correct. Kaya dapat di ka nagpuli-puli ka. Sa gilid-gilid na lang Oo. ang pinsan ko. Dapat mag-aanggilid ka lang ta, baka ma-monitoring ka duman. Oo nga ni eh. Masupog, So, mga aki. Pero araat siya naman, pag kanmayo na ako, mami, mahulog ang payo ko. O yun nga na At yan. magagad ka Talagang dyan. harugan kaya, mainit na yan. Mainit kaya eh. So, magagad nga niya ako. Igwaman medic, naka-ready man so, sa indang medical kit. Ini kayang summer camp na niyo. Dapat pigaadala na ning maray kan mga manglalay na eskwelahan. Oo. Kasi iba na po ang weather tango niyan. Totoo. Oo. Siguro dapat ilagtan na po yan naman sa itong panahon na medyo malipot-lipot. Ano? Bako ng Sana sobrang nga. init, lalo na ngunya na May, sabi kang pag-asa, 50. Oo, yun. Oo. Pero mas Masuba malipot-lipot kaya? duman, sir, kasi palibot ning puno. Ito lang siguro duman sa grounds na ano to. So, maamang sindang Dapat activities. talaga, number one, kaya po na mo na ngayon industrial fan, itong darkulaon ng fan ng Oo. mga 18 inches. Ano? Totoo. Dahil nakaya ka itong iningarotang electric fan, mayo na nga sa electric fan tayo. Mayo na baga. Ano? Oo nga, nakakatabang to. Nawara na si electric fan. Oo, maana din ceiling fan. Paano na? Electric fan tayo. Nasa Transmitter. Sinda. May, nakita. Makuha kitang electric fan. Ka, bahala ka na. Dahil kaya ka ng aircon, ha? Imagine, ha? May aircon kita, transmitter ta. Ang aircon may po sa transmitter, pinakadakulang aircon. Ano? Pero kaya po ng pa ang electric fan. Sa mo yung transmitter. Baka magbigay, ano? Oo, dahil mag-overheat. Oo. Araw po sa Mag-iinit kayang din kainit. Ano? Siguro kaya hindi. Dapat nga kaya po ano pa sarong sarong unit pang air condition. Ano? Ma-request kita. Sa kay amatik yan. Igwa yan. Ano? Kung dahil tayo mapabayaan baka magbigay, ano. Oo, the whole. Tsaka itong basta na lang na nagliliyab ng mga sasakyan ngunyan. So, recent baga, sir, sa may Milaor na nag-overheat da. Ito basta naka-standby lang. O, nag-irinit, nag-araso. O, yung mga araw po kayo. Siguro may tahob ang sa inyong mga kotse kung maghapon mo sa under the sun. Siguraduhin Okay. po na okay ang niya. Ang tubig niya. Bueno, partner, mayo pa man reports, idadagos na niyo yung ining, ako kaya gusto ko rin pag-ulayan kasi pangit, especially ang Oo. pigdadarin the youth, Duterte Yes. youth. This is nothing against former President Duterte or the sa administration. Ang gusto tatong ipaabot sa mga tugang, ining kalakawan, Oo. kaining Duterte youth. Sa raw sa statement ni Ronald Cardema, ining sa indang party list is to fight graft and corruption. Okay po yan. Yaong kami dyan. Ngunyan, tatawan taning kadikit na backgrounder. In 2019, naging member sinda po kan parliament. Panahon ni President Duterte. So, nakatukaw po sila. Alaga, there was a time na ini si Ronald Cardema pig-disqualified ni kan Commission on Election. Especially, si Commissioner Guanzon. Si babae na matalagang mataray, Oo. na member nga isang kunyang kan itong Itong mga committee. disability. Persons with disability. Kasi pilay siya eh. Medyo matatag ini yung commissioner niya si Rowena Guanzon. So despite kayan, ipig-allowed po niyo si Cardema kan Comelec na ribay na lang. In fact, ang nagribay siya allegedly Sarong Cardema. Ini yung nalingaw lang ko si pangaran eh.
And until now, she was a sitting member kan parliament. Eventually, na-find out, allegedly, ini yung si Cardema is not our Cardema. Kasi sister-in-law niya ini, ang tunay na pangalan kay ini, Suarez. Boy, come with me and So, may misrepresentation. Ano? So, di pwede. Hindi pwede. And ngunyan pong 20 national and local elections, nagpego ang participation di ba? In fact, number 2. Yes. Second. Top 2. So, bali, ang first nominee si Ronald Cardema na napig-disqualified na. Kasi, primero, overage siya. 38. Ano? 38. Dapat 35. So, sago niya, natanggal sago niya, igwa naman sindang disqualification. Ang sabi, kang COMELEC, there was lack of material requirements. Ha? Iba si material, lack of material requirements. Such as? Ang nawawala po si publication, which is a very important and very essence na requirements. Publication sa imong party list. Yan kaya dapat may publication and 3 consecutive publications sa National Newspaper of General Circulations. In the absence of that, defective. Okay, ang unyan, iyan ang disqualification niya unyan sa Commission on Elections. Nayaon sa division, So, kung panahon ngunyan, ang question is, allowed ba itong online publication? Hindi pwede. Dapat hard copy? Dapat, hard copy? Dapat sa Newspaper of General Circulations. Pero yung mga Estado, extrajudicial, kaya po mo yung publication. Dahil pa po allowed itong online Ay, publication pwede. lang. Pwede. Ngunyan, nagpalawas po ng statement si Ronald Cardema. Sa Facebook. Ang sabi niya, yaon di ika nga ni partner ang basa, medyo maluyan sa tuyang luay-luay sa na. Tangarik maintindihan nila. Okay, yaon po digdi ang sinasabi. Hindi kami katulad ng maramin. Ang pangarap ay mangurakot at gumawa ng projects. Ang aming mga kandidato ay mga kabataang iskolar ng bayan, pinag-aral ng taong bayan na maglilingkod ng ayos sa gobyerno. Hindi pinag-aral ng taong bayan tapos nagre-rebelde sa gobyerno. Ang aming 3 kongresista ay military reservist galing UP, nagkadete ng 4 na taon sa PNPA, nagkadete ng 4 na taon sa PMA. Ang pangarap ay hindi pondo at pera, kundi ang pag-alay ng buhay para maglingkod sa sambayan ng Pilipino at para sa mga tropa ng gobyerno na lumalaban sa mga kriminal at terorista. Ipadagos ka po. Okay, mapundo kita dyan. Sa mga interview niya, inadmit niya yan. Siya nagibo, siya nag-prepare, siya nag-post. In other words, may personal knowledge siya. Sige, padagos ta. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC at sa nagko-control sa COMELEC, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC. Okay. In other words, pananakot yan Takoy mo niya dahil ka na-accredit, tatakutin mo ang Commission on Election. Kadtong na nakatukaw sila, tadain hindi ang pigluluwas. Why just now? Sige, padagos ta. So, sa padagos po, duman sa kontekstong
sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung paano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga decisions, accreditations and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera nyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero pag kami na ibinoto ng milyong-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Hayaan ninyo kaming umupo, maging oposisyon para hindi naman maging rubber stamp ang Kongreso ng bansa at tumulong todo sa AFP and PNP labanan ang mga kalaban ng gobyerno. Yan ang advokasya namin na matagal na sa bansang ito. Galing po kay Chairman Cardema. Okay. Okay. Ang nga po kumbaga, yan ang bigla. Ano po kan panahon na 2019, then nidupik investigar ang formally. Oo. A very good example. Oh. Ano rin nidupik tutukar yan? Ano tangon niya, naghanap ka mong diferensya, na data pa man nahiling. Sabi mo, pikabayadan ng COMELEC ng milyon-milyon. Mayo man kitang evidence kaya to prove that matter. Pero informally, may ebidensya. Ano tadayin po nindo yung pag-imbestigaran? Yan nga po. Ano? Oo, nayaon na gabos. Na... Masakit man na magpara pangtukdo kita. Tamayo man ning ebidensya. Ano? Gabos man na party list gusto magserbi. Alagad, pagkarayon ta po. Tauling, deka muna ilang ka mo may diferensya. Ngunyan kung ano ng pigdadak lang nito sa Commission on Elections. Oh. Magayuno ng... Dahil ka mo po nag-comply, so, pwede ka mong talaga ma-disqualified. Maski magduma po ka mo sa Korte Suprema, still, the ruling will be affirmed, most likely, because kulang ka mong material requirements. Oo. Siguro po, instead na magtaram kitang arrogani, which is makaka-aggravate sa situation, pakarayon na lang ang sa indang pangungulit sa gobyerno. Dahil hindi po pagtakuton ang gobyerno, dahil hindi pagtakuton ang COMELEC. Dahil iba po ka mo ning maliwanag mayo ka mo ning material requirements. Nalingawan nindo si publication na essential yan. Kung kanto, nakatukaw ka mo, maybe perhaps it was then President Duterte. Medyo na-reconsider. Iba nangon yan panahon yan Oo. Magayon nun, sir, ang satuyang discussion, alagad sige ng senyas sa tuya, kan sa tuyang pag-iriba sa luwas, na may interview portion. Kasi na interview yan. Sabi kung may interview, magtaram tulos na kita may topic. Ano? Oo. So, ayan. Ayaw po sa linya ngunyan, si Oscar Ismenda. Oka, please come in. Salamat, Ma'am Sheila. Sering man Manager Pipot. Siya ang interview ngayon. Yaon sa linya si Engineer Jewel Martin kang SWMO. At aramon ta ining status kay ni yung pag mga tarpaulin digdi sa naga anong sa nagigon. And inot initabi Sir Pepot na igwasindang sarong establishmento na nadakop ning aapo ning liquid panduang bisis sa pala ining nadakop aramon ta kay Sir na Martin. Sir, bari na pagkagalib kita sa BBS-DWLP nasa angkor si Manager Pepot and si Ma'am Sheila. Marinaga po sa lubos na nag-antabay. Ma'am Sheila, Ma'am Bebot, Sir Oka. Inutunta po ni Sir Joel Martin, ining establishmento na sinasabing ini pala nagkapirang business na ining nadako pa na nag-violate particular na ining apo ning waste material. Opo, liquid waste po. Opo. Hello? Okay. Sige po. Ipo, kaso ang sarong aldaw, actually, sarong aldaw pa ini. Kaso po nakaulay sa pinatabihan na po sa opisina. May niluwas kaya siyang liquid waste. Ini po pagbayodar po sa 9003. As in, dumamnam po sa Clean Water Act. Dahil dapat po, kaya baga niluluwas ang mga liquid waste iyan po, baga, saro po ining establishmento, fast food yan sa may partikang panganiban. Pinarigirumdum ta po sa inda na pag
ang liquid waste po ay dapat na nilalag sa plastic para hakutong na sa itong mga basurero. Iyan po, bago sinda pigtatawan na ng permit to operate, dapat po yaon na dyan, kompleto si requirements. Saro sa requirements po, si paglagin din ng water separator, wastewater treatment facility, saradit lang ini yung mga unit na iyo po si requirement para matawan ng ka kung igwakan ng business, matawan ka po ng permit to operate. Di po, sir, sa Naga, perang establishmento ang igwaning water separator? Halos po gabos. Ang aram ko igwa po sinda. Siguro dahil lang natawan instruction si mga crew. Kaya po si Ulay Miman, nakiulay sinda na tukduan garo si crew. So naka-schedule na po sinda para dahil na remote crew na i-inform ta, tukduan kan si proseso, tangani po na mamantinir po si kalinigan kang establishmento asin dahil na sinda magparapon po kasi pinagbabawal tang liquid waste. Ang solid waste po kami nagkukuha. Pero ang liquid waste po kaya, dapat pinoproseso ini dyan mismo sa loob po kang establishmento. Sir Bebot, may kapot ang katabi? Ay, gulpi kong kaputang ki engineer. Engineer, may naaga sa mo. Maray na aga po. Oo, maray manadaw ko naman ang boses mo, engineer. Ano? Okay, magayon po dyan na perminidong namamato ini mga establishment na minsan mayong compliance, ano? Or dahil lang natutok na natultol, although igwasin da ning ikipay kaya na dapat magagamit nila sa pang-urual daw. Opo, built-in na po yan. Dahil sinda matutugutan na mag-operate ng sarong business, lalo na po fast food, without the necessary requirements po. Saroon na dyan, ini yung water separator, pag medyo daradakula, wastewater treatment facility. Ipo, oo. Inot na engineer kami po na ugma, na so oral daw na hilmin po ang paghakot ng basura, malinig. Dahil nagpapalihis, ano, lalo nang garong igwa na kita nag-arabot pong mga bagong garbage truck. Halos, araw pa nagbubusina na, ha? O kaya kita man, nakaprepare naman sa pagtuong kan sa tuyang mga basura. Maugma pong paghilingon, engineer, kaya dakulang pag-umaw po sa indong opisina. And sa local government kan syudan ning Naga, ano, magpunta sa local chief executive, ano, at least na-comply na si mga kahagadan ta, ano? Ipo. Okay. Ang ikadua po, engineer, gulpi pong nag-iistorya na sabi po ini mga car wash. Kung mailin tabaga digdi po, gulping car wash. Ang sabi po nila, kaya po anang po da kayo igwang permiso hali sa Department of Natural Resources sa DNR. Ini pong kahagadan ng itong ECC. Yes, sir. Opo. Environmental Clearance Certificate. So, ano po sa hiling mo? Nag-comply daw po ini yung mga manglelay dito yung mga car wash po digdi sa Laucan Syudad ng Naga. Opo, Sir Bebot. Saro po sa requirement. Ito pong ECC, saro po sa requirement itong masiguro talaga na ang wastages nila, yan po bagang inugasan kang auto. Iyo po. Dapat may halo mang bagayan, Sir Bebot, ng oil, tapos tubig, may sabon. Yan po, dapat may water separator. Talaga, po yan. okay. Yan po, dapat didirekta sa salo. Kung nahiling mo baga, Sir Bebot, pag bagong uran, kapira po ka mga gasoline stations, nagkakapira bagayan mga gasoline stations, car wash centers, hindi sa Naga, nagbubumpo ang araw kayo na negosyo. Pag bago pong uran, nahiling mo ang Naga River, garo po may rainbow. Yung nga yan minsan namamasdan tayan, and igwa na po naka-istura kaya na, sir, na dyan nga nila sa may konsepsyon, garo kulang, kulang ang sa ng gamit ng ekipahe. Kaya lang gulpi pati nagpapawashing data. Nakakainggan nyo ang naghugas? Iyo po, Sir Bebo. Kaya, hihiling nagkakapira na pati. Tamagayin pong negosyo yan. Ang problema lang po, si proseso, dapat po, bago yan magdalagan sa salog, dapat po treat ang wastages ninda. Dapat po nag-agayan sa at least water separator. Kung
obligasyon mo po ang syudad na maglag talaga ng wastewater treatment facility diyan po sa harani sa salog, diyan po sa mga outflow na siguro po saruin sa napag-urulayan na diyan po panganganin sa market. Igsasabi po ni Manager Ramon Florendo na dapat Iyo po. iba po diyan yung wastewater treatment. Diyan man po sa may hindi po along sa may Panganiban baga ini yung Naga River. Dapat po igwa dyan, nagkakapera. Kaya lang, Sir Bebot, nakulaon po ang budget na kaipuhan dyan. Diyan po sa market, ang aram po, mga 29 to 30 million ang sarong unit. Kaya Kaya po tayo man talaga maa-afford ka sa radit na negosyo. Kaya po, ang piga-suggest kaya ni Mayor Nelson, ini pong palaog ng administration na Ma'am Lenny, na malag talaga ng wastewater treatment facility. Just to make sure na ini pong Naga River condition, ini pong water quality na inaabot, mapakaray-giraray. Although, kuyan kita, Class C, pwede po siyang gamiton as irrigation, pero po siya pwede sa recreational activity, dahil siya pwedeng karigusan, pwedeng mansiraan, pero medyo ang reklamo po ka nagsisira dyan, medyo parang nadang crudo, parang agad no? Kaya po talaga, napapanahon siguro, Sir Bebot, na maananta na si environmental activities ta. Hilingon ta na kung paano ta matatabangan ining syudad, ining Naga River, na mapalinig kasi maibalik po kirare si dating gayon kayo. Dapat talaga. Araw mo po, sa totoo lang, Engineer Sir Martin, grabe po ang sa imong responsibilidad na pigatubang bilang hepe kan ining waste management. Number one, gulpi po na nag-aaram na ang mga hospital, mandatory requirements po yan, na ang mga sharps, ini yung mga waste, manglalain po ang laganan kaya, may nakabolt po yan eh. Kung mayo ka kaya, hindi ka pwede mag-operate ng hospital. Totoo po yan. Requirement po yan kan Department of Health. Dahil man po dapat na mag-operate ka, dawangan ni small clinic, mga mortuaries, mga animal clinic, hospitals, dapat po basic yan na ikaw ka muning laganan ka sa into medical waste. Iyo po. Kita man po, Sir Bebot, as for your information, sa information po kang gabos na nagdadango, naghihinguhan na po kita na maglaag naman yung facility, medical waste processing facility, tangani po na maayos na ini. Ang paghapot po kang basura, nag-a-apply po kita kan si license to operate, pero po kahit may mga requirements kay Sir Bebot, kaya po ini Sir Engineer, ini mga sharps na pigaapod. Ako kaya aram kwenta, igwa pong hospital ng Agong ko, ano? Opo. May saro kami dyan na separate na laganan, ini mga sharps na pigaapod. Ito po yung mga dagom na ang iba dyan infected, igwa po yan mga bote na saradit, ralain-lain yan. Igwa po kaming bolt kadto. Nagpagibo po kami naman somewhere in Milaor, dakulang vault, manglalain na compartments yan. Duman ang pigdadara. Ang iba po kaya may contractor eh. Iyo po, may contractor talaga po kaya. Actually, nakontak kami kaya at 45 pesos per kilo. Dadarahon po yan sa processing facility sa Metro Manila. Iyo po, Oo, duman po yan. Actually, yun po ang nangyayari mo niyan sa Bepotan. Okay, talagang nasa pagmatuwing. Aram ko, gulping naanggot, pero kay puhanan po yan eh. Na i-implementar ka na happy ka na opisina mo dahil tao po ang ina-imbulto dyan eh. No? Ang sa tuyang, ang health, ang exposure ta kayo, kung na inaasikaso, papabayaan tayo yan. Lalo na po yun yung mga hiringgilya baga. Pigarapon lang minsan sa gilid. Hanap-hanap mi po yan. Tangani na si Tahon, as in-inform. Nadain na dapat kinigibo po yan. Totoo daw yan eh. Kaya maraming po, kami naglalao sa imong liderato. Halawig pang maraming sa imong ipapadalagano na karayang kansyudad. Sana, pagtukaw kan bagong administrasyon, yan ang matawan ng importansya ni Mayor Robredo. Iyo po, Sir Bebot. Nagkaulit po kami perang beses. Saro po yan talaga sa mga priority projects niya. Na mas lalong mapakaray ang environmental activities, environmental protection programs, hindi po sa nada.
Oo, dapat matawan ni maray na appropriations kaya mga bagong kagawan. Nadardakula, importanteng maray yan eh. Pag ulay na kaya, ay, ano lang yan, waste lang yan. Dahil na naintindihan, nagulping hazardous waste na yan sa syudad ng Naga. Tama ka dyan, Sir. So, Engineer, may kaputan pa sponsor kung kaibanan si Sheila. Sheila, si Engineer Martin. Opo. Ma'am Sheila, good morning po. Video ko lang na daw, Ma'am Sheila. Hello, loud and clear na po kita, ano? Opo. Okay, salamat. Gusto ko pong kumustahon si pagbaraklas katong mga kandidato kan sa indang mga tarpaulins and other campaign materials. Kumusta po? Ano po ang percentage of completion na naka-comply po sinda? And sa iba po garo dai naninda iniintindi eh. Iyo po, Ma'am Sheila. Ang report po almost siguro 2 tons na po ang nahakota. Magpuno po yan ng 14. May 14. Opo, oo. May May 14. 14 po. Opo, 2 tonelada na. Almost 2 tons na po ang nahakot na mga tarpaulins. Yan po, Ma'am Sheila, ginigibong po yung giraray, another product. Ito po bagang mga eco bag. Opo nga ni eh. Yan po ang magayunan dyan. Opo, pang-rebay po doon sa mga sandubag, sa mga dyan sa NCPM. Opo, ini reusable eh. Paggagamit kasi, opo, itong mga sandubag sa itong paggagamit, iaapon. Nagkaklag lang po yan sa mga drainages. Nagigibo po kaming mga alternative na avenue kung paano po. Dahil nakita man para garamit ka yung mga sandobags na ini. Instead, ini ng mga reusable materials ang gamitin. Kasayang po ang tarpaulins, kadakol man sa ng raw materials, alam mo niya naka-eleksyon, yan po ang kino-convert me. And at the same time, Ma'am Sheila, pinigipo mo po ining mga school bags, saka fashion bags, para po magamit liwat. Tinatao mo po ining libre sa interesado. Magayunan po. So, arin pong igwa po kitang mga tao na naka-assign para dyan na, ano po yan, paid kan gobyerno or itong mga organization po ang kaulay ta? Iba pong organization, iba pong empleyado na talagang si mga paratahi. So hinaharagad lang po itong mga tarps? Sa taomi po, ang recovery lang, simple po, para man makayro kami, ito po bagang operational costing lang. Ito lang, pambakal dago, pambakal torsido. Kaya, kung yan lang po ito, ma-recover mi lang ito, okay na po kami. Actually, at low cost, pero kung talagang medyo nangangay po man, sa mga eskwelahan po, tinatawag dito. So for donation na itong bilog ng bag? Yes, ma'am, opo. Mga school bags po. Magayunon. So pwede pong ma-imagine, may pira po ang tauhan na mga paratahi para sa Arugaya na project? Hindi po, sa to, empleyado 5. Igwa kitang 5. Tapos may mga organization po kitang kaulay na nagtatabang naman sa mga puti po kaya si mga environmental groups na libre lang po. Mga entusiast na interesado, tinutokdoan mi, tapos hindi naman nagtatahining sa diri nila para mapapakinabangan as in panibago pong hanap buhay kasi mga volunteers. Iyo po, karel mahalo na ang eco bags eh. So medyo dadakulo, yan very sturdy, matibayon ang materyales tang gigibuhon. And reusable. And pauro-utro mong pwedeng gamiton, bako itong disposable lang. Tama ka po. Hugasan lang. Kung may sira, medyo may karne, gamit mo, hugasan, pwede mo namang gamiton. Oo, iyo po yan nga ni eh. Maiba po kita, engineer. Mahiyapot ko po. Taan sa kuya kayang aki. Sumato ako is a pharmacist. So sabi niya, nag-i-schedule ngaya kami kaya na itong pag-dispose kan mga unused na mga itong mga bulong or even ang vitamins na mga expired na, especially kadakol ninda nagka-expired katong COVID season. So medyo so disposal kayan, sabi ninda, may schedule ngaya kayan na ginigiribo. Pero sa impo yan, sa inden dinadaradigdi po sa satuyang sa syudad, sa impo yan. May mga limitation kaya, Ma'am Sheila, halit po duman sa Republic Act na 6969. Yan po kaya, ma'am, mga kuyan yan, mga hazardous, classified na yan na hazardous, mga expired na bulong.
Dahil po yan, babawal po yan kan DNR, kan DOH, na ipasasala po iapon dyan sa sanitary landfill. O ihalo po sa satuyang regular na basura. Lain po siya. Oo, nakalain. Iko po kita sangon yan, iko po kita ng bolt para dyan. Pero po, we encourage na maghapot giraray sa DOH, maghapot giraray po sa Pharmacy Association, kung anong aran po si dapat nagibuhon. Pag tinukutan po sinda, kami matukuman. Na ako ang disposition po kung sa sinda maapon kang sa indang mga medical waste. Lalo na po ini mga expired na bulong. Tadai po talaga ini pwedeng ihalo sa regular na basura. Opo. Pag sinabi pong sa ordinaryo kaya engineer na mga syudadano or mga paradangog niya to, pag sinabing vault, igwa kitang picture in mind. Then, ano yan, italagang titipunon and naka-vault itong mga bote and also itong mga expired. Opo, segregated yan, Ma'am Sheila. Opo, pero paano po yan, dai man yan natutunaw? Matitipunan, baka kulangon po kita ng vault pag abot kang panahon. Ay, ma'am po, nakula pa ang volta sa sanitary landfill. Pero pigi-encourage me po na ihapo tagiraray ini sa DOH kung paano po si proper disposal para po dahil man kita mapasala. Sa muya po kaya, kung mga ordinary man lang na mga medical waste, mga syringes, mga sharps, biglalag lang po yan, pinapalag lang po yan sa container, may alcohol, nilalag na po sa tuyang septic vault. Pero po pag abot naman sa mga expired medicines, sa hiling ko po, party po yan kan si Republic Act 6969, pwede pong maghapot sa DOH on how to dispose expired medicines. Opo, grabing angat po pala talaga ini saro lang ini sa concern na kang susyudad, ang sa tuyang komunidad, alagad iyo mananggad mapapaisip ka po paano mananggad talaga iyan dakulon ang disposal talaga kang mga ospital and clinics. Kaibanan na itong concerns ka mga households ay to. Ma'am Sheila. Day ko po na-imagine pa kaipuan talagang maghapot. Yes, ma'am. Gapos pong parte kang medical waste igwa po ng proper disposal. Ang in charge po kaya ng Department of Health in coordination po sa DNR. Kami willing kaming mag-facilitate for as long as tama po sa procedure ni Ma'am Sheila. Ang totoo po kaya, katubagang kaagi lang na bagyo si Christine, may nakiulay po sa mo, nagharalo na duman sa regular na basura, kaya po nadaraan na ito duman sa sanitary landfill. But we encourage po na kung ikwaman lang ni na-damage na mga bulong, nag-expire, kung pwede po magpaarang kinari kita sa DOH for proper disposal procedures. And then willing po kami, kung kami authorized, willing po kaming akuun sa mga medical waste nila. Oo. Ang satuya pong sanitary landfill, iyo po yan sa San Isidro, Yes, ma'am. Opo. Perang ektarya po ang satuyang landfill na iyan? 2.8 hectares po. Iyan lang si landfill lang. Pero actually po, nasa 10 hectares kita. May mga naka-reserve pa kayang espasyo para po duman sa waste to energy, para po duman sa processing area, duman sa MRF, para po duman sa wastewater treatment facility. But all in all, Ma'am Sheila, 10 hectares po ito. Pilit ang gamiton. Opo, pilit ang gamiton from 5 years o 10 years ago. Opo. Engineer, balik po kitang kadikit lang. Duman sa mga bags na projects ngunyan kang syudad, pwede pong maaramin mi siguro sa mga daipang aram na impormasyon kan mga satuya mga para dangog and siring man po si mga opportunities ngunya na pwede duman sa mga very enterprising people na pwede palan lalo na sa mga gusto man kumita pa ning dikit ngunya na bakasyon. Please go ahead po. Tama, Ma'am Sheila. Kami po nag-iimbitar duman sa mga interesado. Parte po ini kang bagong hanap buhay na pilitang i-present tatabangan ni po makanood siya sa technology. Ready po kami dito sa office, 8 hours, may planta po, may display area kami. Ang purpose man lang, Ma'am Sheila, bawasan po ang satuyang mga basura. Kita po baga, Ma'am Sheila, halit sa 90 tons per day, ganyan 160 tons na kita.
ini pong 160 tons pong ini, ang 75% po ngayon, iyon ang targeta na mai-value na iniyo sa pwede pang gamiton, itong mga reusable materials. Kaya po, maigot na pigigibumi po yan. Tapos, Ma'am Sheila, na waste material. Pati po baga ini mga ukay-ukay. Opo, oo. Ang combination po kang tarpaulin sa ukay-ukay, iyon po ang ginigibumi mga passion bags. Tangani po na magamit. And nag-iimbitar po kami, hilingon po si processing plant, ma-in-charge po kami dito, may nagtatarahi. Ang sunod nagigibuhon ni Ma'am Sheila, ito bagang mga tada-tada na mga sheet metals. Agigibuhon ni po ining mga ornamentals kung ano-ano po. Igwa na kaming preparasyon para sa Christmas season. Ito bagang ginigibong mga reindeer na may mga ilaw, Santa Claus na pwede mong gibuhon. Just to make sure na hindi pong 75% kan sa tuyang 160 tons per day na i-convert na po sa mga reusable items tuwan. Oo, bako na lang pala mga paper mache, itong mga reindeers itong mga garong mga kawatan. From the waste materials. Kaya nag-aadal kami, Ma'am Sheila, yung mga tao, ang sabi ko nga, i-encourage nyo na mag-aadal pa kita, nga makanood kita ng another skills. Tangani po na pag may mga interesado na gusto man na mag-engage sa araw kaning mga hanap buhay, open po kami, as in matukduan me, para po matabangan man si community. Kasi bago pong livelihood, tangani po na daing gaya man kita nagaparaasa o nagahalat. So si mga mayo pa rin kabuhayan, siguro po additional opportunity ini, hali po sa mga waste material. Opo. Talagang may pera sa basura, ika nga, engineer. Ano po? Totoo yan, Ma'am Sheila. Totoo po yan. Ako po, interesado din ako yan. Sige, kundalan sa social media and sa YouTube. So mga nako-convert from waste into, nahiling ko po, naging very sturdy chair and small tables. So mga, ko amazing. Galakol man sila. Oo. Kaya na-encourage mo po si iba. And we keep on encouraging everyone kung paano po matabangan pa. Sayang po kang livelihood sa kasi opportunity na pwede pong itao kang waste diversion technology kang naga. Opo, anak ko, ang nahihiling ko lang talaga dyan, engineer, inexhaustible talaga ang opportunities and ang knowledge, continuing ang learning, continuous ang learning sa mga bagay-bagay na daita pa nga ni palang talaga na uubos na adalan, Kaya, totoo yan sila. Dakulon opportunities. Nakaka-encourage, nakaka-inspire na ikaw kitang kairibanan ng mga interesado po. Tanganin po nagrupuhon ta, turokdoan ta, and maging sarap pong formaling livelihood, additional na hanap buhay. Pansatuya po mga kairibanan sa community. Opo, sir, engineer, siguro po daimi na kakakanon ang labi-labi mong oras pa na pigtaw sa muya. We are so grateful po sa tinaumong opportunity na maka-irestoryang mika ngunya na aga. Please go ahead kung igwa ka pong gusto pang encouragement or any last mga statements po para sa satuyang mga parahinan nyo. Please go ahead. Mapasalamat lang po kami, Ma'am Sheila, sa imo, kay Sir Bebot, kay Sir Oka, sa pagkakataon po na paminsan-minsan na interviewan po kami para po ipahayag ano ba po si activities kang SWMO para lang po sa karahayan kang environment as in karahayan po kang communities as a form of livelihood na sinasabi na po nga may pera talaga sa basura. Maray na aga, Ma'am Sheila, Sir Bebot, Sir Oka. On that note, Engineer Joel Martin, thank you so much po for joining our program. Salamat po. Salamat. Ka. Mayo na si Oka. Wala na si Oka. Anyway, thank you again. At least nakaulit na si Engineer Joel Martin, kan waste management, kan city government, kan syudad ning Naga, Everybody here is on the make because some folks give and some... Yan ang saro sa maray na public servant. And very positive. Ay, may gusto talaga. Oo. Very positive ang sa iyong mga nagkakahiriling na opportunities. Bakong problema sa paghiling niya. Araw mo araw kaya, aram niya kaya ang trabaho. Yes. Sa kunday niya man, aram trabaho, maanga-anga ka dyan, ha? Oo.
Once you've had a Yan, sample, ganado. Very siya, intentional sa iyang ginigibo. Yes. Oh. I'll take you to the top. Ano, Congratulations. partner, maaram na kita ta. Inabot na kaning oras. Opo, sa aga siguro sir, magayon itong dinidiscuss ta ko sa bago about DDS Ayun, Youth. Taano ta da ipasinda nakakatukaw. So mga siring pong mga issue kang sa tuya pong society. Sabi yung tamay mga nadadaw kita regarding sa Comelec. Dahil po kita pwede mag-assume because mayo man po kita ning batayan. Ano? Love is always hit. Ang gabos po yan, hearsay evidence. See what happens, you and I. You know, everybody here's on And the sa make. pa sir, i-post ko, taano ta pagka-loyal talaga, sobrang 100% loyal si Robin Ronald. Padilla. Ay mga magkaiba sa ano yan sa Duterte Group kaya yan. Oo nga ni Ano ta sobrang loyal kang mga taong arog kayan. Dikit lang na analysis and may mga binabasa kita. Sabi ko, I see, kaya man pala sobrang talagang sobrang grateful niya duman sa former administration. Basta ano na, partner, Apo. girumduman mo lang si Senator Miriam Santiago. Yes, oo. Padangat ko yan, favorite senator ano ko nga yan. nasabi ni Senator Miriam? Maski sino pwedeng Pwedeng tumakbo. tumakbo. Kahit sino, kahit T. Fatal. Tanga ang word Tanga. niya eh. Oo. And Dahil si ang bubuto sa kanya, mga kapwa. kapwa, tanga. Malanit, malanit. Pero totoo yan. Totoo yan. Kasi sabi nga ni, it takes one to vote for one. Mga mga pampiltik lang po yan sa talinga. Araw mo yan, tapos ang eleksyon, ilingon ta. Trabaho time Ang na. gabos, pwedeng maluwi ka sa sarong bagay, pero inipalan pigdalaganan mo, medyo digdi ka na patama. Ikaw mga araw-araw kayo eh. Ikaw man na nagdalagan ka, ito talagang mayo kang pag-asa. Araw lang yan kayo. Mga imaginations mo lang na ang mga nag-iral. Di ka na nagdadangog duman sa consultants mo. Bueno, magpanap ka ng partner. Sige po. Sa tuya pong, sa indo pong lingkod, ay mamamaaram muna. Sa aga po, ay riling-hilingan giraray kita. And congratulations. And mag-ingat po sa mga nasa camp ngunyan. Congratulations that's AG, yung group po ng Assemblies of God na mga young people. So, God bless you everyone. Diyan po yan sa San Isidro Elementary School and sa indang venue. Ingat ka mo, especially sa sakuyang kambal and pamangkin na si Ikay. God bless you. Okay, thank you, partner. Bueno, sa mga nakaibahan ta sa BBS family, salamat. And sa technical, yaon si Stephen Fabi. And siyempre sa iyang technical head, si Ariel Camarote. Sa nga po, kan management staff kan BBS DWLB FM, si Attorney Nelly Fabis Villaforte, and sa Samuyan General Manager, si Miss Lalaine Villaforte Abonan. Si Bebot kanyang sabing good morning, happy Thursday, mag-iningat po kita, basta bareta, Sigurado. Ang Ciudadano. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 14:6. BBS.